Oo na mga lods. So sunod-sunod na nga yung mga flights sa Middle East. Halimbawa mula dito sa Madrid papuntang Middle East na merong connecting flight papuntang Manila or Manila papuntang Madrid. Meron na kami mga clients na isa-isa nang naka-cancel yung mga flights nila. Pero gaya ng sinabi ko nung una, malalaman lang natin yan kapag nagbigay ng update yung mismong mga airlines. So doon lang din kami bumabase, sa airlines kami bumabase kung magka-cancel ba sila. Kung halimbawa malapit na yung flight mo, for example, meron kami isang kliyente, ang flight niya ay sa March 9. Ngayon ay March 7. Ngayon lang lumabas na cancel yung flight niya. Okay? So, kapag ganung kaso, pwede siyang magpa-rebook. Okay? Pwede siyang magpa-rebook ng walang babayaran na rebooking fee. Kasi, kung gusto ninyong magpa-rebook, tapos ongoing pa naman on time yung flight ninyo, pwede kayong magbayad ng rebooking fee. Kung halimbawa naman meron kayong flight Madrid to Manila, tapos sa schedule nila naka on time pa rin or on schedule pa rin, tapos gusto niyo siyang i-cancel, pwede kayong ma-penalty ng cancellation fee. Okay? Kasi pero kung sila na mismo ang naglagay or nag-abisa na cancel yung flight, ayun, pwede kayong makakuha ng refund, full refund yung ibibigay sa inyo. Okay? Pero hindi siya agad-agad maibibigay kasi yung pera ay nasa airlines na. Okay? Si airlines yung magbibigay ng refund direkta sa bangko ninyo. Okay? So, lagi natin tatandaan kapag ang airlines ang mismong nag-abisa or sila mismo yung nag-cancel, meron kayong habol ng full refund. Pero kung tuloy pa naman yung flight tapos nag-cancel kayo, meron kayong mapipenalty kayo ng cancellation fee. Okay? Kaya ang ginagawa namin, hinihintay muna talaga namin yung pinaka-status na magbigay ng abiso yung airlines kung canceled ba. Okay? Bago kami gumawa ng action. Kaya nga minomonitor namin siya every day. And then hindi agad-agad malalaman kung hindi agad-agad sila ng buong buwan magka-cancel ng flight. Kung sino muna yung pinakamalapit. Katulad ng nangyari sa isa naming client. Ngayon ay March 7 pero ang flight niya March 9. Ngayon lang mismo, ito madaling araw lang, nag-cancel yung flight. So, since nasa Manila na siya, pwede siya magpa-rebook ng walang babayaran. Siyempre, airlines nga yung mismong nag-cancel ng flight. Okay? Then meron tayong mga ibang kliyente nagtatanong, Lods, pwede ba magtanong ng murang flight ngayong March? Ngayong March, ang mahal na ng ticket. Doon meron pa rin nakikita sa system ng mga Etihad, Emirates, ano pa ba, yung mga dumadaan sa Qatar. Pero, dahil nga sa sitwasyon ngayon, gera, hindi namin ino-offer yun, hindi kami nagbebenta ng ganun kasi malaki yung chance na makakancel lang siya. So, kumbaga, parang sakit lang sa ulo. Kaya ang binibenta namin is yung mga flight na hindi dadaan sa Middle East, katulad ng Cathay Pacific, Turkish Airlines, Singapore Airlines, yung mga ganyan. Pero, depende yan sa petsa na gusto ninyo kung merong flight ng mga airlines na yon na nabanggit ko. At expect ninyo na mahal. Katulad ng isa kong nakita na Turkish Airlines nasa 2,000. Parang March 16 to April 17 nasa 2,000 plus ang presyo. Okay? And then, meron kasing merong mga nagbe-message sa akin, Lods, patulong naman kasi hindi ako nire-replyan, hindi nag-update sa akin yung binilang ko ng ticket. Okay? So, hindi sa akin bumili ng ticket pero sa akin nagtatanong. Pero okay lang yan. Tuturuan ko kayo kung paano nyo malaman yung status ninyo. Pumunta kayo sa mismong website ng airlines at hanapin nyo yung flight status. Dapat alam niyo yung flight number, okay? Flight number ninyo at kung kailan yung petsa ng inyong lipad. Flight number kasi 'di ba, merong flight number mula Madrid, for example, Madrid to Dubai. Okay? Yun pa lang, alamin nyo na kung ano yung flight number na at kung kailan yung lipad ninyo. Then doon yung makikita kung on time pa siya o canceled na. Once canceled na yung Manila, to Madrid to Dubai, automatic canceled na yung sa Dubai. Okay? Meron mga nagtatanong, paano kung halimbawa, ang flight ko Manila to Dubai, tapos sa Dubai kami na stranded.
Hindi ganun. Kasi dapat mula pa lang sa Manila, nag-cancel na sila. Okay? Para automatic, cancel na rin yung flight ng Dubai to Madrid. Ang mangyayari niyan, rebooking na. At wala kayong babayaran nun. Once na sila yung mismong nag-cancel. Pero kung gaya ng sinabi ko, kung kayo yung paparebook tapos hindi pa naman sila nagde-declare na cancel, meron kayong babayaran. Okay? So, maraming pumapatos din kahit Air China. Air China, yan yung kilala sa mahaba yung layover Pero syempre, para lang makauwi, kinukuha na nila. So, kung meron kayong mga plano, marami nag-message sa akin kung merong Cathay Pacific sa mga petsa na sinasabi nila. Merong iba, merong wala. So, kung gusto niyo talagang makauwi ng Pilipinas, pwede kayong mag-message sa akin. Alamin natin kung merong flight yung mga gusto niyo airlines sa petsa na gusto niyo. Basta sabihin niyo lang kung saan kayo papunta, kung Madrid ba to Manila, Madrid to Clark, o galing kayo sa Bilbao, galing kayo sa Barcelona, papuntang Clark, Barcelona to Manila. Dapat specific. Din kung kailan yung petsa na gusto niyo alis. Nasa ganun, mas madali natin mahanap kung meron bang ganong mga flights at mas mura. Okay? But remember, dahil ongoing pa rin yung kaguluhan sa Middle East, hindi kami nag-o-offer ng Etihad, Qatar, Emirates. Yung mga yan. No, kahit malayo pa. Kasi malaking problema Abala din. Halimbawa, ibubuk mo siya tapos biglang ka-cancel din. Ayun. So mga lods alamin ninyo dapat yung mga flight details ninyo. Dapat maalam din kayo tumingin dun sa mga flight status ninyo para kung hindi kayo agad-agad ma-replyan o masagot ng mga agent ninyo, alam ninyo yung status. Okay? Bueno, hanggang sa mga susunod ulit na updates regarding sa mga flights na dumadaan sa Middle East. Bueno, maraming salamat sa panonood and hasta luego mga lods. Ciao!